Gaano nga ba kahirap humingi ng tulong sa taong dati mong nilait at minaliit ang estado sa buhay? Paano kung nakabaliktad ang inyong sitwasyon? Kaya mo bang lunukin ang pride mo at humarap sa taong may malaking galit sa'yo para humingi ng tulong upang madugtungan ang buhay ng iyong pinakamamahal na ina? Hanggang saan nga ba ang kaya nating gawin para sa taong nagbigay ng buhay sa atin? Pagkatapos kausapin ni Isabel ang doktor na tumingin sa kanyang ina, tulala siyang lumabas ng ospital habang mariing hawak sa magkabila niyang kamay ang dala niyang pouch. Kanina pa siya nag-iisip kung saan siya kukuha ng pera para sa agarang operasyon ng kanyang ina. Hindi malaman ni Isabel kung ano ang gagawin niya. Wala siyang ibang alam na trabaho maliban sa pagtuturo at hindi naman sapat ang kinikita niya rito para maipagamot ang ina. Hindi rin niya alam kung saan lalapit para humingi ng tulong. Kung tutuusin, ngayon lang naman nakakaranas ng hirap ng buhay si Isabel dahil lumaki siyang may gintong kutsara sa bibig. Laki sa layaw, pero nalugi ang kanilang negosyo at nagkasakit ang kanyang ama dahilan kaya ibenta nila ang lahat ng kanilang mga ari-arian. Pero hindi nagtagal ay tuluyan itong binawian ng buhay at ngayon ang kanyang ina naman ang may sakit. Nalulumong umupo si Isabel sa bench na nasa tapat lang ng ospital at saka pinakawala ng kanyang mga higbi. Nagpatuloy sa pagyak si Isabel at hindi alintana ang ibang tao na dumaraan na hindi napigilang tumingin sa kanya. Maya-maya pa ay lumapit sa kanya ang isang nurse. "Miss, ipinatawag kayo ng inyong ina." Saad nito kay Isabel, agad namang nagangat ng tingin si Isabel at marahang pinunasan ang kanyang muka bago tumango sa babae. "Sige, susunod ako," sagot ni Isabel. Nang tumalikod ang nurse, mabilis nang tumayo si Isabel at sumunod dito. Dumaan muna siya sa restroom upang ayusin ang kanyang sarili. Ayaw niyang makita siya ng kanyang ina sa ganong ayos dahil ayaw niyang mag-alala sa kanya. Pagkatapos niyang mag-retouch, pilitang ngiti sa mga labing tinungo ni Isabel ang silidang ina at marahang binuksan ang pinto. "Mommy?" Tawag ni Isabel sa inang nakatulala sa kisame. "Anak, mabuti naman narito ka na." Nangihina na sagot ng kinang at pinilit ngumiti kahit bakas ang paghihirap sa mga mata. Humugot muna ng hangin sa dibdib si Isabel upang lumapit sa ina at kinuha ang kamay nito. "Kamusta ang pakiramdam niyo?" Pilit ang matamis ng ngiti sa mga labing tanong ni Isabel. "Ayos lang ako. Sana hindi mo na ako dinala dito. Kailan daw ba tayo uuwi?" Tugon ni Esperanza sa anak. "Mom, ngayon pa lang ang unang araw mo dito. Gusto mo na kaagad umuwi?" Malambing na tanong ni Isabel sa ina, pero may halong pag-aalala. "Abay, oo naman. Sino ba naman ang gustong mamalagi dito? Siguradong gastos lang to." Pilit ang ngiting sagot ni Esperanza. "Don't worry, mommy. Ako na pong bahala. Huwag na po kayong mag-alala." Tugon ni Isabel na pilit pinatatag ang kanyang sarili. "Saan ka naman kukuha ng pambayad dito, anak? Ayokong maging pasanin mo pa ako." Sagot ng kanyang ina at marahang pinisilang kamay ng dalaga. "Mom, dalawa na lang tayo sa buhay. Pababayaan pa ba kita?" Saad naman ni Isabel. "Huwag mo na akong alalahanin, anak. Matanda na rin naman ako. Isa pa, gusto ko na rin namang makasama ang daddy mo. Mas gusto kong mag-focus ka sa sarili mo." Sagot ni Esperanza. "Pero mom, paano naman ako?" Tanong ni Isabel, nadagling nanubig ang mga mata. "Gusto ko maging matatag ka, anak. Maging matapang, madiskarte ka sa buhay. Gusto kong maranasan mo ulit ang maginhawang buhay katulad ng buhay na ibinigay namin sa'yo ng daddy mo." Naiiyak na saad ni Espe na hindi maiwasang makaramdam ng awa sa anak. "Mom, sabay po nating tutuparin ang lahat ng yon." Umiiyak na tugon ni Isabel.
Hindi na sumagot si Esperanza, sa halip umiyak niyang niyakap ang anak. Matapos ang pag-uusap ni Isabel at ng kanyang ina, minabuti niyang iwan muna ang ginang sa ospital para puntahan ang nag-iisang taong alam niyang makakatulong sa kanya sa sitwasyong meron sila ngayon. Umugot muna ng hangin sa kanyang dibdib si Isabel bago pinara ang paparating na taxi. Walang ibang laman ang kanyang isipan kundi ang makausap at humingi ng tulong kay Dexter. Bahala na. Kung ipagtabuyan o kutyain siya nito ang mahalaga, sinubukan niya. Nang huminto ang taxi sa tapat ng isang gusaling dating pag-aari nila, inabot agad niya ang bayad sa driver at mabilis na bumaba ng sasakyan at saka nagmamadaling pumasok sa loob. At dahil kilala siya ng mga empleyado doon, hindi na siya hinarang ng guard pero bakas sa mukha ng mga to ang labis na pagtataka. Saktong nakalapit si Isabel sa elevator. Nang bumukas ito, agad namang nagbigay daan sa dalaga ang mga empleyado na naghihintay rin sa labas. Bahagyang ngumiti si Isabel sa mga ito at saka taas noong pumasok. Napailing na nga lamang si Isabel nang walang isa man ang sumabay sa kanya at alam niya kung ano ang dahilan. Sino pa naman ang gugustuhin makasabay siya sa elevator? Ganong alam naman ng mga tao sa paligid niya na naging matapobre ang pamilya niya. Parang kinurot ang puso ni Isabel nang makitang bago tuluyang sumara ang pinto ng elevator. Nakita niyang nagbulungan pa ang mga ito habang matalim na nakatingin sa kanya. Muling napabuntong hininga si Isabel nang huminto ang elevator sa palapag na sadya niya. Mabigat ang mga hakbang na lumapit si Isabel sa sekretary ng CEO na nakatalaga sa labas ng opisina nito. Miss Arevalo, may kailangan po ba kayo? Magalang na tanong ng babae ang sekretary noon ng kanyang ama. Yes. Pwede bang makausap si Mr. Santillan? Tanong ng dalaga. May appointment po ba kayo sa kanya? Tanong ulit ng sekretarya. Wala eh. Pakisabi na lang na importante lang talaga ang sadya ko. Pakiusap ni Isabel. Sige po ma'am. Tugon ng babae bago tumalikod kay Isabel at lumapit sa kinaroroonan ng telepono. Sandali itong nagtipa doon at maya-maya pa ay may kausap na ito sa kabilang linya. Hindi nagtagal bumalik ito kay Isabel. I'm sorry po ma'am, pero hindi po available ngayon si sir pero pinapasabi po niya na kung willing po kayo maghintay, pwede niyo po siyang hintayin. Pagbibigay halam ng sekretary. Ganun ba? Sige, salamat. Hihintayin ko na lang siya. Tugon ni Isabel. Tumango naman ang sekretary at itinuro kay Isabel ang upuan sa waiting area. Lumapit si Isabel sa upuan at tumupo doon. At dahil sa bigat ng pasanin niya, hindi niya napigilang umusal ng panalangin na sana tulungan siya ni Dexter. Sumapit ang 10:00 ng tanghali, maya't maya ang ginagawa ni Isabel. Napagtingin sa kanyang orasan sa braso, kanina pa siya naiinip sa paghihintay na tawagin ulit siya ng sekretary pero hindi pa siya nito muling tinatawag hanggang sa pumatak na nga ang 12:00 ng tanghali at mukhang nakalimutan na ng babae na naghihintay siya doon. Kaya naman, nang hindi makatiis ay lakas loob na lumapit si Isabel sa babae nang makita na aalis na ito sa pwesto nito, siguro ay para kumain. Miss, hindi pa ba available ang boss mo? Pag-follow up na nga ni Isabel. I'm sorry ma'am, follow up ko po. Tugon nito. Bagaman naiinis, pinilit ni Isabel habaan ang kanyang pasensya. Ang kanyang hinihintay ay ang isang hamak na anak dati ng kanilang labandera na madalas niyang awayin nung bata pa sila. Tapos ngayon ilang oras siyang naghihintay. Bilog talaga ang mundo. Patuloy pa nga na naiinis si Isabel dahil parang nananadya ang lalaking nagngangalang Dexter. Pero maling awayin niya ito ngayon dahil siya ang may malaking pangangailangan sa lalaki. Ma'am, pwede na raw po kayong pumasok. Tugon ng sekretary na bakas sa mukha ang pakikisimpatya kay Isabel.
Maraming salamat. Pilit ang ngiting tugon ni Isabel at agad na pumunta sa pintuan ng opisina ng CEO. Samantalang hindi maiwasan ni Dexter ang matuwa nang makitang nakakatawang itsura ni Isabel sa labas ng kanyang opisina. Kanina pa niya ito pinapanood mula sa monitor ng CCTV at hindi niya napigilan ng sariling matuwa sa tuwing nakikita niyang inip na ito sa paghihintay. Sinadya niyang paghintayin ito ng matagal para galitin ito pero mukhang nagbago ng babae. Wala nang pagiging mainit ng ulo nito at madalas sumigaw sa tuwing naiinis. Parang nabawasan na ang pagiging spoiled brat. Napailing na lamang si Dexter nang bumalik sa kanyang balintataw. Ang nakakatakot itong itsura. Sa tuwing nagagalit ito sa kanya, kasabay ng pagbangon ng galit sa kanyang puso ng matagal na panahon niyang kinimkim. Maya-maya pa nakarinig na siya ng katok sa pinto. Finally, we've met again. Saad ni Dexter sa kanyang sarili habang may makamandag na ngiting naglalaro sa kanyang labi. Humugot muna siya ng malalim na hangin sa dibdib bago sumagot. Come in. Seryosong wika ni Dexter. Marahan namang tinulak ni Isabel ang pinto at pumasok sa silid. Halos mapigtal ang hininga nito nang mabungaran si Dexter na seryoso na nakatingin sa kanya habang pinaglalaroan sa daliri ang isang ballpen. Have a seat. Malalim ang tinig na alok ni Dexter habang ang mga mata hindi inaalis sa magandang mukha ni Isabel na tila may kung anong hinahanap doon. Pakiramdam naman ni Isabel ay nanlalambot ang kanyang mga tuhod sa klase ng tingin na binibigay sa kanya ni Dexter. Hindi may itatanggi ni Isabel ang malakas itong karisma at ang kagwapuhan nga nitong kahit sinong babae ay papangarapin na maging nobya siya. Sino ba naman ang mag-aakala na ang anak ng isang labandera narito ngayon sa kanyang harapan at siya ang nagmamay-ari na ng kumpanya na dating kanila. Dating sa pamilya ni Isabel. Ang batang uhugin at dungis noon na mabilis niyang mapaiyak, narito ngayon, larawan na ng isang matapang at makapangyarihang binata. Salamat. Nautal pa na saad ni Isabel. Nang sa wakas ay marating niya ang harapan ng mesa nito tsaka naupo sa visitor's chair. Matamang tinitigan ni Dexter ang maamong mukha ni Isabel sa kabaliktaran ng ugali nito sa kamarahas na nagbuga ng hangin. Anong kailangan mo? Seryosong tanong ni Dexter. Sandali namang natigilan si Isabel at hindi agad nakasagot. Pakiramdam niya ay umurong ang kanyang dila. Pinilit ni Isabel maging matapang. Sa harap ni Dexter, ito na lang ang alas na meron siya para isalba ang kanyang ina. Kailangan ko ng tulong mo. May sakit si Mom at kailangan niya ng agarang operasyon. Lakas loob na saad ni Isabel habang pilit pinapatatag ang boses. Sandaling natigilan si Dexter pero hindi nagtagal ay naging mabalasik ang anyo nito. Matigas itong tumayo mula sa upuan nito at lumapit sa harapan ni Isabel. At saka tumayo ng tuwid sa harapan ng dalaga habang nasa magkabila nitong bulsa ang dalawang kamay. Pakiramdam ni Isabel ay nasusuffocate siya dahil sa paglalapit nila ng lalaki. Lalo pang lumakas ang tibok ng puso nito nang lumapit sa kanya ang mukha ni Dexter dahilan para malanghap niya ang mabango nitong hininga. Halos manigas naman ang likod ni Isabel dahil sa pag-iwas niya ng kanyang mukha sa binata. Maya-maya pa umayos na rin ang tayo si Dexter pero nanatili ang matalim nitong mga mata sa mukha ni Isabel. Kahit paano naman ay nakahinga ng maluwag ang dalaga. Oh really? May sakit si Madam Esperanza. Kamusta siya? Magaling na ba siya? Tanong ni Dexter pero bakas ang tinig sa pagiging sarkasmo nito. Hindi ako naparito para makipag-away sa'yo, Dexter. Andito ako para humingi ng tulong. Buong pagpapakumbaba na saad ni Isabel na halos lumuhod na nga siya sa harapan ng lalaki. Hindi kaagad sumagot si Dexter pero isang malutong na halakhak ang pinakawalan nito. Well,
Bakit dito ka pumunta? Hindi to charity, opisina ko to. Bale walang sagot ni Dexter at hinaplos ang dalawang kamay sa sariling buhok. Please, tulungan mo ko. Wala na ako ibang malalapitan pa. Gusto kong gumaling si Mom. Siya na lang ang meron ako. Nagmamakaawang saad ni Isabel. Agad namang nagtaas ng kilay si Dexter at tumingin kay Isabel na parabang inaarok ang katotohanan sa sinasabi niya. Nang makitang seryosong dalaga, pagak na tumawa si Dexter kasabay ng pagbangon ng galit sa kanyang puso. Hindi na ako magtataka kung walang isa man ang gustong tumulong sa inyo ngayon. Kayo ang nangangailangan. Pasaring ni Dexter. Please, alam ko may kasalanan kami dati. Tatanggapin ko ang lahat ng pangungutya mo pero pakiusap, tulungan mo kami. Ikaw na lang pwede kong lapitan. Naluluhan na nga na saad ni Isabel. Talaga? Paano kung ayaw ko? Saad ni Dexter sa kamapangasar na tumawa. Please, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Tulungan mo lang kami. Babayaran din naman kita. O kahit ang sarili ko pwede kong ibigay sa'yo. Patuloy sa pag-iyak na wika ni Isabel. Kung hindi lang dahil sa kanyang ina, hindi siya magmamakaawa at luluhod ng ganito sa lalaki. Paano ka makakabayad? Balita ko maliit lang ang kinikita mo sa pagtuturo. Nangiinsultong saad pa ni Dexter. Agad namang bumuhos ang luha sa mga mata ni Isabel dahil sa matinding awa sa kanyang sarili habang si Dexter naman ay nagdiriwang ang kalooban nang makitang nakakaawang itsura ni Isabel. Itsurang kahit minsan hindi niya nakita noon. Animoy, nalunok ni Isabel ang kanyang dila at hindi na nakuha pang magsalita si Isabel. Tama si Dexter. Saan nga ba naman siya kukuha ng ibabayad dito? Kayong ang sahod niya sa pagtuturo ay sapat lang sa gastusin nilang magina sa araw-araw at pangbayad sa upa ng kanilang bahay at iba pang bills. Kamusta ang pakiramdam ng isang prinsesa na biglang naghirap? Ngayon naranasan mo ang sakit sa tuwing minamaliit ka ng mga taong mas mataas sa'yo. Tiimang bagang saad ni Dexter matapos pagmasdan ang kaawa-awang itsura ni Isabel. Hindi ulit sumagot si Isabel na patuloy ang pag-iyak kasabay ng ilang realisasyon sa kanyang isip. Kahit gustuhin man niyang huminto sa pagpatak ang kanyang mga luha, hindi niya magawa dahil parang may sariling isip. Ang mga itong kusa na lang pumapatak sa kanyang mata. Ang daming realization na pumapasok sa isipan niya. Kung hindi lang sana na bankrupt ang negosyo ng kanyang pamilya, sana hindi mangyayari to. Kung hindi lang sana nangyari lahat ng yun. Alam mo ba? Dahil sa maling bintang mo, kaya pinalayas kami ng daddy mo sa mansyon. At alam mo rin ba, na dahil sa ginawa mo, lalo kaming naghirap ni nanay. Dahil sa ginawa niyo ng pamilya mo. Bakit ang damot niyo noon? Lahat naman ng pagkain kinakain namin sa mansyon, pinaghihirapan namin, pinagtatrabahuan namin. Galit na sumbat ni Dexter. Noon pa nito gustong gawin kay Isabel to. Noon pa niyang gustong ipamukha kung gaano sila minaliit ng pamilya niya. I'm sorry. Mga bata pa tayo dati. Immature pa ako dati, people change. Hindi ko pa alam kung ano-anong mga consequences sa mga ginagawa ko. Humagulgol na saad ni Isabel na hindi maiiwasang makaramdam ng awa sa batang Dexter na madalas nilang alipustahin at pahirapan. Ngayon naaalala niyo na ba kung paano niyo ako tratuhin dati? Kung paano niyo yurakan ang pagkatao ko dahil lang sa mayaman kayo at mahirap kami? Naiiyak na rin, natanong ni Dexter. Bagaman maraming taon ang nakalipas pero hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin siya tuwing naalala niya ang kanyang mga pinagdaanan sa kamay ng pamilya ni Isabel. I'm sorry. Alis na ako. Gusto ko lang humingi ulit ng tawad sa'yo. Sana mapatawad mo ko. At ng nanay mo, sorry. Wika ni Isabel at marahang pinahid ang kanyang luha bago marahang naglakad palapit sa pintuan ng silid. Pero hindi pa man siya nakakalayo nang bigla siyang tumigil sa paglalakad dahil mariing hinawakan ni Dexter
ang kanyang braso. Humihingi ka ng tawad sa akin at sa aking ina? Paano kita mapapatawad kung ikaw ang dahilan kung bakit hindi ko na siya kasama ngayon? Puno ng galit ang mga matang sabi ni Dexter. Agad namang natigilan si Isabel at kunot noo na humarap kay Dexter. Anong ibig mo sabihin? Nauutal niyang tanong. Isang pagak na tawa ang kumawala sa labi ni Dexter habang nanlilisik pa rin ang mga mata nitong nakatingin kay Isabel. 1 taon. Pagkatapos niyo akong palayasin at ang magulang ko dahil sa hindi makatotohanang bintang sa akin. Namatay ang nanay ko dahil sa kanyang sakit. Dahil sa galit sa akin ng ama mo, kaya pati ang pagpapagamot niya, pinatigil niya. Alam mo kung ano masakit? Yun yung namatay siyang hindi ko man lamang siya nadala sa ospital. Namatay siya na hindi man lamang nakainom kahit isang gamot dahil wala akong perang pambili ng gamot niya. Ganon kasama ang ugali ng pamilya mo. Isabel, hinadlangan niyong madugtungan ang buhay ng aking ina dahil lang sa kasamaan niyo. Galit na sumbat ni Dexter habang mariing sinusuntok ang ibabaw ng table. Hindi naman makapaniwala si Isabel at nanlaki ang mga matang tumingin sa luhaang mukha ng binata. Ani may isang batang umatungal. Nang iyak si Dexter at sa bawat panagkoy nito ay mababakas ang matinding galit at sakit na pinagdaanan nito. Muling sinundot ng konsensya ang puso ni Isabel dahil pakiramdam niya, kasalanan niya ang lahat ng hindi magandang nangyari sa mag-ina. I'm sorry, hindi ko alam. Tanging mga salitang paulit-ulit na sinabi ni Isabel habang umiiling at hilam sa luhang mga mata. Hindi sumagot si Dexter na patuloy sa pagiyak. Sana mapatawad niyo ako sa mga kasalanang nagawa ko. Umiiyak na saad ni Isabel at muling humakbang patungo sa pinto. Pinihit niya ang saradura ng pinto pero muli siyang natigilan sa gagawin sanang paglabas nang muling nagsalita si Dexter. Kunin mo ang tseke na to at ipagamot mo ang iyong ina. Gagawin ko to hindi para sa iyo kundi para sa aking ina. Gusto kong ipakita sa kanya na sa kabila ng mga naranasan ko sa pamilya niyo ay lumaki pa rin ako mabuting tao. Dahil pinalaki ako ng magulang ko na mabuting tao. Kahit paano naman ay naging mabuti sa amin si Madam Esperanza. At ayaw kong matulad siya kay nanay na namatay dahil sa sakit. Pahayag ni Dexter. Ayaw na sanang tanggapin ni Isabel ang tseke pero wala siyang pagpipilian. Ayaw niyang mawala ng ina tulad ng nangyari kay Dexter. Gagawin na lang niya ang lahat para makabayad agad siya dito. Ayoko magtanggapin ng tulong mo pagkatapos ang mga nalaman ko. Pero kakapalan ko na ang mukha ko para sa nanay ko. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para makabayad at makabawi sa'yo. Tugon ni Isabel. Dahil sa sinabi ni Isabel, kitang-kita niya ang mapaglarong ngiti na agad sumilay sa mga labi ni Dexter. Kung ganon, handa kang gawin ang lahat para makapagbayad ka kagad sa akin. May naisip akong paraan para makabayad ka agad. Saad dito habang may malaking ngisi sa mga labi at marahang hinahaplos ang kamay sa ibaba ng baba nito na tila nag-iisip. Agad namang nanibago si Isabel sa lalaki kanina lang. Iyak ito ng iyak pero ngayon nagbago na kagad ang aura ng mukha nito. Sa isip-isip ni Isabel, ano kayang magiging kapalit ng worth 15 million na tseke na binigay sa kanya ni Dexter? Anong paraan? Kahit ano gagawin ko. Tugon ni Isabel. Good. Ibibigay ko sa iyo ang address ng hotel. Pumunta ka bukas, 6:00 ng gabi. Hihintayin kita. Isang gabi lang Isabel, burado ang lahat ng utang mo. Seryosong saad ni Dexter na ikinabigla ni Isabel. Isang gabi? Sigurado ka? Hindi makapaniwalang tanong niya. Mukha ba akong nagbibiro? Akala ko ba gagawin mo ang lahat? Bakit mukhang ayaw mo yata? Balik tanong ni Dexter nang makitang pag-alinlangan sa mukha ng dalaga.
Pero hindi sa ganitong paraan. Nautal pa ring sagot ni Isabel. Isang malutong na halakhak ang ginawa ni Dexter at saka sinalubong ang tingin ni Isabel. Huwag ka nang magmalinis pa, Isabel. Alam kong mga gawain ng babaeng katulad mo. Walang pakundangan itong Saad. Agad namang naginit ang magkabilang pisngi ni Isabel at nais sana niyang sampalin ang lalaki pero mahigpit niyang pinigilan ang kanyang sarili. Kailangan niya ang tulong nito at kung ang isang gabing kasama ito ang paraan para dugtungan ang buhay ng kanyang ina, gagawin niya. Sige, pumapayag na ako. Matapang na tugon ni Isabel. Agad namang gumuhit ang malaking ngiti sa mga labi ni Dexter. Okay, good. See you tomorrow. Malaki ang ngising wika ni Dexter. Hindi nagawa pang sumagot ni Isabel na agad na lumabas ng pinto. Saka pa lang siya nakahinga ng maluwag nang nasa labas na siya tsaka nangihina na sinandal ang kanyang likod sa pinto. Mariin siyang pumikit at dinala sa kanyang dibdib ang tseke. Sa wakas, matutuloy na ang operasyon ng kanyang ina. Walang pagsidla ng tuwa sa puso ni Isabel at hindi nagabalang pagtuunan ng pansin ang hinihinging kapalit ni Dexter. Ang importante ngayon ay ang kanyang ina. Kinabukasan maagang isinagawa ang operasyon. Tahimik na nagdasal si Isabel na sana ay makaligtas ang kanyang ina sa panganib at muling mabigyan ng pagkakataong makasama niya pagpatak ng 5:00 ng hapon. Ayon sa naka-duty na nurse, hindi pa rin pwedeng dalawin si Mommy Esperanza, kaya naman minabuti ni Isabel magtungo na sa lugar kung saan sila magkikita ni Dexter. Naligo siya at kinuskos ng mabuti ang kanyang balat. Nagsuot siya ng isang bestidang hapit sa kanyang katawan at naglagay rin ng manipis na make-up sa mukha. Nang matapos ay lumabas na siya ng bahay na inuupahan nilang maginatagad siyang tumawag ng taxi. Napailing na lamang si Isabel. Nang sandaling sumagi sa kanyang isipan ang mga nangyari sa buhay nila ng kanyang ina. Makalipas ang kalahating oras, narating ni Isabel ang hotel kung saan sila magkikita ni Dexter. Matapos sabihin sa information ng pangalan ni Dexter, ay ibinigay nito sa kanya ang number ng silid. Kabadong tinungo ni Isabel ang naturang silid at halos hindi niya maihakbang ang kanyang mga paa na para bang may hila siyang mabigat na bagay. Gamit ang keycard na binigay sa kanya ng receptionist, nabuksan ni Isabel ang pinto at maingat na pumasok doon. Ilang sandali pa bumungad sa kanya si Dexter na nakaupo sa ibabang bahagi ng kama habang umiinom ng alak sa kopitang hawak. Pansamantala nitong inihinto ang pag-inom tsaka sinalubong ang tingin ni Isabel. You're here. Seryosong saad nito bago tumayo at lumapit sa bedside table para ibaba ang alak na hawak sa humarap kay Isabel at matikas na tumayo sa harapan niya. Hindi naman na iniwasan ng dalagang malakas na tibok ng kanyang puso nang sandaling magtama ang kanilang mga mata. Tumutupad ako sa usapan. Maikling tugon ni Isabel. Good. Nakangiting saad ni Dexter at muling dinampot ang alak na nasa mesa at tumungga bago pinasadahan ng tingin ang kabuuan ni Isabel. You've changed a lot. Mahinang sabi ni Dexter sa pagitan ng pag-inom pero malinaw pa ring narinig ni Isabel. Pero pinili niyang wag na itong patulan pa. Mahabang sandali ang lumipas bago itong muling humarap kay Isabel. Gamit ang mga mata nitong puno ng pagnanasa. Halos manigas naman ang katawan ni Isabel nang makita ang paraan ng pagtingin ng binata sa kanya. Bakit hindi mo pa simulan? Matapang na tanong ni Isabel kahit ang totoo ay halos sumabog na ang kanyang dibdib dahil sa tindi ng kabang nararamdaman. Excited? Balik tanong ni Dexter habang may nanunukso ng ngiti sa mga labi. Of course I'm not. Gusto ko lang matapos ito para mapuntahan ko na si Mom. Tugon ni Isabel dahil sa sinabi niya, biglang nagbago ang anyo ni Dexter. Nawala ang ngiti sa mga labi nito at napalitan niyo ng madilim na anyo habang tiim ang mga bagang. Okay, maya-maya pa matipid ditong
Saad at ibinaba ulit ang kupita ng mesa. Sa kaunti-unting, naglakad palapit kay Isabel. Wala namang ginagawa ang dalaga kundi humakbang, paatras upang umiwas sa lalaki. Hanggang isang hakbang at tuluyan nang bumangga sa likod ni Isabel sa malamig na pader at yun ang naging dahilan para tuluyang magkalapit ang kanilang mga katawan. Hinapit ni Dexter ang bewang ni Isabel at dinikit yun sa kanyang katawan. Hindi malaman ni Isabel kung anong dapat niyang maramdaman sa paglapit nilang yun ni Dexter. Halos mabingi rin siya dahil sa malakas na tibok ng kanyang puso. Pakiramdam ni Isabel ay bigla siyang nanghina at kulang na lang panawan siya ng ulirat nang makitang unti-unting lumalapit ang labi nito sa kanyang nakaawang ng mga labi. Nang hindi na makayanan ni Isabel ang sensasyong nararamdaman, ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinintay na tuluyan siyang halikan ni Dexter. Ngunit lumipas ang ilang segundo na nakapikit si Isabel, agad na rin siyang nagmulat ng kanyang mga mata nang hindi maramdaman ang paglapat ng labi ni Dexter sa kanyang labi. Nanlaki ang mga mata ni Isabel nang sa pagmulat niya ng mga mata ay ang nakangiting mukha ni Dexter ang kanyang namulatan. "Anong ginagawa mo?" Naiinis na tanong ng dalaga. Hindi sumagot si Dexter pero mas lumawak ang ngiti sa mga labi nito na sinabayan ito ng pagkibit balikat. "Nababaliw ka na ba?" Muling tanong ni Isabel sa kabila ng paghinit ng magkabila niyang pisngi dahil sa pagkapahiya. "Hindi ko ina-expect. Nasabik ka palang mahalikan ako." Saad ni Dexter na sinundan ng tawa nito. "Baliw ka na nga siguro." Ines na wika ni Isabel. Magsasalita pa sana ulit si Isabel nang biglang hapitin ulit ni Dexter ang kanyang bewang. Hindi pa man nakakahuma, ang dalaga ay lumapat na ang kanyang labi. Sa mainit nitong labi, pakiramdam ni Isabel, nanigas ang kanyang katawan habang ang kanyang mga kamay ay biglang nawalan ng lakas. Ganito pala ang pakiramdam ng first kiss. Aniya pa sa kanyang isip habang nilalasap ang matamis na halik ni Dexter. Maya-maya pa ay kusang nang naghiwalay ang kanilang mga labi habang parehong naghahabol ng paghinga. Habang si Dexter ay lalo pang hinigpitan ng pagkakayakap sa bewang ni Isabel. Hindi nagtagal parang sako ng bigas na binuhat ni Dexter ang dalaga at marahang ibinaba sa kama at saka pumaibabaw sa malambot nitong katawan. At doon ipinagpatuloy ni Dexter na malayang dinama ang bawat parte ng katawan ng dalaga habang ang mga labi nito ay naglalakbay sa leeg ni Isabel. Napaliyad pa si Isabel na maramdaman ang mga labi ni Dexter sa kanyang dibdib. Parang sinisilaban ang pakiramdam ni Isabel ng mga sandaling yun at halos mapugto ang kanyang paghinga nang tuluyang lumapat ang labi ni Dexter sa kanyang tiyan pababa sa kanyang puson. Napapikit na nga lamang si Isabel. Pero agad din naman siyang napamulat nang hindi na maramdaman ang labi ng binata. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nang makitang tumayo na si Dexter at parang napaso na lumayo sa kanya. Ang kaninang init na nararamdaman ni Isabel ay napalitan ng pagkapahiya nang makitang tuluyan ng umalis sa tabi ng kama si Dexter at lumapit sa tabi ng bintana at nagsindi ng sigarilyo. Nagdabog na tumayo si Isabel at sumunod kay Dexter na noon marahas nang nagbubuka ng usok. "Ano bang problema mo?" Naiinis na tanong ni Isabel. "Magbihis ka na." Malamig ang tinig na sagot ni Dexter nang hindi nag-abala pang sulyapan man lamang ang dalaga. "Ano bang nangyayari sa'yo? Paano usapan natin?" Tanong pa ni Isabel. "Sa ibang araw na lang ulit tayo mag-usap." Sagot ni Dexter at umalis na sa bintana at muling hinarap ang dalaga. "Bakit sa ibang araw pa? Ano bang problema mo? Andito na ako oh. Bakit ayaw mo pang tapusin to para wala na akong problema pa? Para matapos ang ugnayan natin?" Namumula sa galit na tanong ni Isabel habang hindi inaalis ang kanyang mga mata sa mukha ni Dexter. Kaya kitang kita nito ang hindi maipaliwanag na emosyon na sandaling dumaan sa mga mata nito. "Ano?
Ano pa bang kulang ha? Hindi ba katawan ko lang naman ang gusto mo? Andito na ako. Sad pa ni Isabel at lalo pang hinubad ang kanyang suot. Sa isang hakbang naman ni Dexter ang pagitan nila ni Isabel at mabilis na hinaklit ang bewang nito palapit sa kanya. Agad namang nanindig ang mga balahibo sa batok ni Isabel. Nang tumama sa kanyang tenga ang mainit na hininga ni Dexter. Akala ni Isabel ay pagpapatuloy nito ang ginagawa nito pero nagkamali siya at parang nawalan ng lakas ang kanyang katawan nang marinig ang sinabi ni Dexter. Magbihis ka na. Nagbago ng isip ko. Matabang saad ni Dexter. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang nag-aalab na damdamin ni Isabel ng mga sandaling yun. Dahil sa matinding awa sa kanyang sarili, dahil sa rejection na natanggap mula sa lalaki, walang gana niyang isinuot ang hinubad niyang kasuotan. Pero hindi ibig sabihin nun, wala ka ng utang sa akin. Maya-maya pa ay muling saad ni Dexter, bagay na inaasahan naman ni Isabel. Alam niyang may ibang hihilingin pang bayad ng lalaki dahil hindi naman biro ang halaga ng perang ibinigay nito sa kanya. Hindi na sumagot si Isabel at marahang tumango. Dumaan ang mahabang sandali na walang sino man ang muling nagsalita sa pagitan ng dalawa. Hanggang matapos si Isabel sa kanyang ginagawa, dadamputin na sana niya ang kanyang pouch para tuluyan ng umalis nang muling nagsalita si Dexter. Kasal, Isabel. Kasal ang kabayaran sa utang mo sa akin. Seryoso ang tinig na saad ni Dexter. What? Are you out of your mind? Bulalas nga na tanong ni Isabel. I'm serious. Tugon naman ni Dexter habang matamang nakatitig kay Isabel. Nahihibang ka na, Dexter. Gusto mo akong pakasalan? Kahit malaki ang galit mo sa akin? Nababaliw ka na ba? Hindi ba akong sinisisi mo dahil maagang namatay ang nanay mo? Sa kabila ng bikig, sa lalamunan ay matapang na saad ni Isabel. Yun lang ang paraan para mabayaran mo ang utang mo sa akin. Sagot ni Dexter at muling humithit sa hawak nito. Ginigipit mo ko. Sigaw ni Isabel at hindi mapigilan ang sariling umiyak. Galit na hinampas niya ang kanyang pouch sa binata. Tumatawa namang iniwasan nito ni Dexter. Kulang pa nga yung kabayaran sa lahat ng ginawa mo sa akin. Paliwalang tugon naman ni Dexter. Alam kong ginagawa mo ang lahat ng to para pahirapan at gantihan ako. Napakasama mo. Galit na wika ni Isabel at mabilis na tumalikod. Wala nang nagawa pa si Dexter, kundi pagmasdan ang likod ng papalayong dalaga. Kung ang panggigipit nito ang paraan para tuluyan itong maging kanya, ay gagawin niya. Bata pa lang sila. Ang totoo niyan, mahal na ni Dexter si Isabel at hindi niya inaasang sa kabila ng galit na nararamdaman niya dito ay mas minahal pa niya ito. Ilang minuto pag-alis ni Isabel, nilisan na rin ni Dexter ang hotel at nagtungo sa bar kung saan naghihintay ang kanyang kaibigan. Sigurado ka pare? Pakakasalan mo ang anak ni Mr. Arevalo? Akala ko ba malaking kasalanan niya sa'yo? Hindi makapaniwalang tanong ng kaibigan nitong si Max. Yun lang ang paraan para makaganti ako sa kanya. Pagsisinungaling ni Dexter. Sa bagay, magandang plano mo. Sad pa nga ni Dexter. Kung inaakala ni Isabel na siya lang ang may kakayahang maglaro ng damdamin ng iba, nagkakamali siya. Nasisiyahan na saad ni Dexter. Bago lumalim ang gabi, umuwi na si Dexter na may baong ngiti sa mga labi. Kinabukasan, nang nagising si Esperanza, walang pagsidla ng tuwang nararamdaman ni Isabel. Sa wakas, magaling na ang ginang at ayon sa mga doktor, malayo na ito sa panganib. Habang nagbabalat ng prutas na ipapakain niya sa kanyang ina, hindi na iwasan ni Isabel mag-isip. Siguro naman ngayong magaling na ang kanyang ina, hindi kalabisan, napakasalan niya si Dexter bilang kabayaran sa pagsagip nito sa buhay ni Esperanza. Dahil wala nang masasaya pa, kundi makita ang buhay at wala nang nararamdaman na sakit ang ina. Pero parang may nararamdaman siyang kakaiba kung sakali man na ikasal siya kay Dexter. Anak, saan ka pala kumuha ng pera? Nagtatakang tanong naman ni Esperanza
Nabakas pa rin sa tinig ang panghihina. Ma'am, wag mo na pong alalahanin pa yon. Ang mahalaga magaling na kayo. Sagot ni Isabel. Anak, ayokong gumawa ka ng kasalanan para lang ipagamot ako. Wika pa ng ginang. Wag na po kayong mag-alala, ma'am. Wala po akong maling ginawa. May isang kaibigan lang po na nagmalasakit sa akin. Pagsisinungaling na lamang ng dalaga. Salamat naman kung gano'n, anak. Sabihin mo sa kaibigan mo, maraming salamat. Tugon ni Esperanza na tila nakahinga ng maluwag. Sige po, ma'am. Mabuti pa po siguro kumain ka na muna para mabilis kang gumaling. Tugon naman ni Isabel at tumupo sa gilid ng kamang hinihigaan ng kanyang ina. Maraming salamat, anak. Alam kong hindi ka sanay sa ganitong buhay pero salamat dahil ginagawa mo lahat para mabuhay tayo ng marangal. Siguro kung makikita man tayo ngayon ng daddy mo, proud na proud siya sa iyo. Maluhaluhang saad ni Esperanza at ginagap ang isang palad ni Isabel. Ma'am, wag niyo na pong isipin yun. Kinagawa ko po ang lahat ng to para sa ating dalawa. Tugon ni Isabel at kumuha ng isang hibla ng orange at sinubo yun sa ina. Nawipas ang isang linggo at tuluyan nang nakalabas ang ospital sa Esperanza. At sa bahay na lang nagpapagaling habang inahalagaan ni Isabel. Mabuti na lang at nakagataong bakasyon kaya maraming oras ang dalaga para pagsilbihan ng ina. Masaya din si Isabel dahil hindi siya ginugulo ni Dexter. Wala siyang anumang mensahe o tawag na natatanggap mula dito kaya naisip ng dalaga na marahil kinalimutan na nito ang napag-usapan nila nang huli silang magkita. Isang umaga habang nagwawalis sa kanilang bakuran si Isabel, isang kulay itim na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bahay at mula doon ay bumaba ang isang hindi kilalang lalaki. Magandang umaga po. Nandyan po ba si Isabel Arevalo? Tanong ng lalaki na nakasuot ng uniforme na tulad ng sa isang bodyguard. Opo. Ako po yun. Sino po kayo? Magalang na sagot ni Isabel. Ako po si Jason, ang butler ni Boss Dexter. Tugon ng lalaki. Nang marinig ni Isabel ang pangalan ni Dexter, agad nagrigodo ng kanyang mga dibdib at halos halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman. Hindi niya naiwasang makaramdam ng takot dahil sa sadya ng lalaki sa kanya. Pero sa kabilang banda nabik din siyang muling masilayan ang gwapo nitong muka. Ano pong sadya niyo? Pigil hiningang tanong na lamang ni Isabel. Kung maniningil man si Dexter ay napakarong timing naman ito dahil hanggang ngayon wala pa rin siyang ibabayad. Ma'am, pinapapunta po ako dito ni boss para sundin kayo. Tugon ng lalaki na lalong nagpalaki sa mga mata ni Isabel. Ho? Hindi makapaniwala na sagot ng dalaga. May pinapabigay din po siya sa inyo. Ito daw po isuot nyo ngayon. Wika pa ng lalaki na agad dumikot sa sasakyan at mula sa compartment, kinuha ang isang malaking box na hugis pa rin sukat. Ano daw po to? Nagtatakang tanong ni Isabel. At tinanggap ang box. Kahit malaki ang box, kaya naman niyang buhatin. Buksan na lang ma'am. Hintayin ko na lang po kayo dito sa labas. Tugon ng lalaki at humalukip-kip. Wala nang nagawa pa si Isabel kundi pumasok sa loob ng kanilang bahay at dumiretso. Excited na binuksan ang box. Nakita niya ang kulay puting dress. Kinuha niya ito. Ilang sandali pa, tapos nang magbihis si Isabel. Naglagay siya ng konting makeup. Napakaganda niya. Gandang madalas kainggitan ng karamihan. Hindi alam ni Isabel kung para saan ang lakad nila ni Dexter, pero nararamdaman niyang importante yon. Humugot na lamang siya ng hininga. Nang matapos na makagayak, bumaba na rin siya. Nagtaka siya. Ma'am, saan ang lakad mo? Tanong ni Isabel sa ina. Nabihis din at tila may pupuntahan. Pasensya na. Hindi ko nabanggit sa'yo kahapon na may lalaking dumating dito. Ang sabi, pinadalhan ako ng damit ng kaibigan mo dahil invited daw ako sa party. Sagot ni Esperanza. Ganun po ba?
Sige po ma'am, let's go. Aya ni Isabel sa ina na inalalayan pa. Ang ganda mo anak. Masaya akong makita kang ganyan ng suot. Salamat po ma'am. Kayo din naman po, ang ganda-ganda nyo. Mukha na ulit kayong donya. Nakangiting tugon pa ni Isabel. Nako, ikaw talagang bata ka, binola mo pa ako. Hay, kahit ganitong buhay lang sana, kasama ang ama mo sigurado, napakasaya natin. May halong lungkot na saad ni Esperanza. Ma'am, yan ka na naman. Huwag ka nang malungkot. Kung nasan man ngayon si Daddy, sigurado akong masaya na siya para sa atin. Tugon ni Isabel sa kahinimas ang likod ng ina para pawiin ang lungkot na bumalot dito. Ilang sandali pa ay sabay nang lumabas ang bahayang mag-ina. Agad naman silang sinalubong ni Jason at inalalayan. Papasok ng kotse. Anak, siya yung lalaking pumunta dito kahapon. Driver yata siya ng kaibigan mo. Mukhang mayaman ang kaibigan mo, anak ka. Yes ma'am, mayaman po siya. Mariing tugon ni Isabel na nagtataka. May problema ba? Umiling ito. Wala po mami. At naglihis ng tingin. Dumaan ang ilang minutong nasa biyahe sila Isabel. Maya-maya pa huminto ang sasakyan sa tapat ng munisipyo. Anong ginagawa natin dito? Nagtatakang tanong ni Esperanza. Hindi ko rin po alam ma'am. Iho, anong ginagawa natin dito? Bakit dito mo kami dinala? Malalaman niyo rin po mamaya ma'am. Magalang na tugon ni Jason. Hindi na nangusisa pa si Isabel at Esperanza, sa halip ay sumunod na sila sa lalaki. Lalo namang lumakas ang hinala ni Isabel nang sa opisina ng judge sila dinala ni Jason. Pagpasok nila, naabutan nila ang judge at ang dalawa pang lalaki na sa tingin ni Isabel ay ama ni Dexter dahil hindi nagkakalayo ang itsura ng mga to. Noon pa man ay nababalita na sa kanilang bayan na ang ina ni Dexter ay nabuntis ng isang mayaman na lalaki pero hindi ito pinanagutan. Magandang tanghali boss, nandito na po sila. Pagbibigay alam ni Jason kay Dexter. Iwan mo na kami. Seryosong utos ang lalaki. Mrs. Arevalo? Miss Arevalo, maupo kayo. Paanyaya ng lalaki. Salamat po. Ako nga pala si Rodencio Ibanez, ang ama ni Dexter. Pakilala ng lalaki sa mag-ina. Ikinagagalit ka naming makilala. Tugon naman ni Esperanza. Namagitan ang katahimikan sa loob ng silid. Hanggang sa makalipas ang ilang minuto, muling bumukas ang pinto ng silid at doon pumasok si Dexter na nakasuot ng America suit. Napakagwapo nitong tignan sa ayos nito ngayon pero sa kabila ng malakas itong karisma, naiilang ang sino man na tumingin dito dahil sa seryoso at nakakatakot nitong aura. Dexter? Gulat na saad ni Esperanza. Ako nga po Mrs. Esperanza. Kamusta po kayo? Mariin ang bawat katagang bigkas ni Dexter. Hindi nakasagot si Esperanza. Nandito na lang din tayong lahat, mabuti pa siguro simulan na natin ang kasal. Saad naman ni Rodencio na nakatingin sa judge. Kasal? Anong kasal? Anak, anong ibig sabihin nito? Gulat na wika ng ina ni Isabel. Mom, ipapaliwanag ko po sa inyo mamaya ang lahat. Sagot naman ni Isabel. Pero anak, ano ba tong pinasok mo? Tumahimik na po ang lahat. Saway ng tagapagsalita ng judge. Tumayo naman ang judge at saka nagpapirma na nga ng marriage contract pagkatapos ng seremonyas. Again, you may now kiss the bride. At doon nga ay sobrang bilis ng pagtibok ng puso ni Isabel nang halikan siya ng lalaki ng mariin. Nakita rin niya na titig si Dexter sa kanya. At talagang parang dinadama ang halikang yun. Tumagal yun ng ilang segundo. Sobrang bilis pa rin ang kabog ng dibdib ni Isabel. Nang matapos ang seremonya, anong ginawa mo? Bakit tinamay mo pa si Mommy? Nanggigigil na tanong ni Isabel. Seryosong kasalang to Isabel. Hindi to isang laro lang. Tugon naman ni Dexter. Kahit ano pang sabihin mo, alam natin pareho na parte lang to ng laro mo.
Anak, ano ba tong pinasok mo? May iyak ng tanong ni Esperanza na lumapit sa kanya. Mommy, wag po kayong mag-alala, alam ko po ang ginagawa ko. Pero anak, bakit biglaan naman yata ang desisyon mong magpakasal? Wag niyo na po akong isipin, Mom. Si Dexter ba ang kaibigan na sinasabi mo na tumulong sa'yo? Pigil ang galit na tanong pa ni Esperanza. Mom, saka ko na lang po ipapaliwanag. I'm sorry anak, nang dahil sa akin nangyari to. Saad na lamang ng ina ng babae. Maya-maya pa sabay-sabay na silang lumabas sa opisina ng judge at tinungo ang kani-kanilang sasakyan. Si Isabel ang sumama kay Dexter sa kotse nito habang si Esperanza naman ay naiwan kay Jason. Habang nasa biyahe tahimik lang si Dexter at Isabel pero hindi nagtagal ay binasag ito ng dalaga. Masaya ka na? Nasimulan mo na ang laro mo? Masaya pero kulang pa. Hanggang marating ng dalawa ang reception at tuluyan na silang binalot ng katahimikan. Palabas si Isabel ng palikuran nang biglang nakita niyang may kausap si Dexter na ibang babae. Bye! Pasok na ako! Malambing na paalam ni Carla kay Dexter. Hindi sumagot si Dexter habang ang mga mata ay nakatutok kay Isabel. Ang tagal mo, kanina pa kita hinahanap. Saad ni Dexter kay Isabel. Tapos na ako, babalik na ako sa loob. Sagot ni Isabel at nagsimula ng humakbang para lampasan ng lalaki pero maagap nitong hinawakan ang braso. Nagsiselos ka ba? Tanong pa ni Dexter habang may pilyong ngiting naglalaro sa mga labi. Ako? Nagsiselos? Ba't naman ako nagsiselos? Bakit, tayo ba? Totohanan ba to? Naiirita pang sagot ni Isabel. Pero ngayon mag-asawa na tayo. Mag-asawa lang tayo sa papel. Matigas sa saad naman ni Isabel. Sandaling natigilan ang binata at hindi nakakilos. Sumabay ka na sa akin. Pwede kang umasta ng ganyan kung tayong dalawa lang, pero sa harap ng bisita hindi pwede. Dapat extra sweet tayo. Seryosong saad ni Dexter. Ano ba talaga tong laro mo, Dexter? Kailan mo ipapaanal ang kasal natin? Kuno ay inis, natanong pa ni Isabel pero ang totoo, kinikilig siya sa paglalapit ng kanilang mga katawan. Hindi pa nga tayo nag-honeymoon, annulment ka agad? Mahinahon pang saad ni Dexter. Honeymoon mo mukha mo. Fine, sa papel lang tayo mag-asawa. Pag-uulit na lamang ni Dexter sa kanyang sinabi at ipinagpatuloy ang paglalakad. Nang nasa bulwagan ng dalawa, pilit na lamang na nakipag-socialize si Isabel sa mga bisita. Pilit din ang ngiti. Pagkatapos noon, nagpaalam na si Esperanza na uuwi. Pero mami, sandali lang po, magpapaalam ako kay Dexter. Sa bahay rin po ako na uuwi. Anak, hindi na, kaya ko na itong mag-isa. May asawa ka na at dapat lang nakasama ka niya sa bawat oras. Huwag mo na akong isipin pa. Mabigat ang dibdib na sagot pa ni Esperanza. Pero ma'am, paano ka? Kaya kong sarili ko. Dexter, kailangan ko nang umuwi. Asawa na kita ngayon at magsasama na tayo sa bahay. Mariin na sa adaman ni Dexter. Pero Dexter, paano si mommy? Don't worry. May nurse na naghihintay sa mommy mo sa bahay niyo. Tugon naman ni Dexter. Sigurado ka? Yup. Nag-hire ako ng nurse na mag-aalaga sa kanya. Hindi na nakipagtalo pa si Isabel. Mas mabuti na rin na may expert na nag-aalaga sa ina niya. Kaya pumayag na rin siya. Ayos lang ako anak. Sige na. Sandali pa nag-usap ang mag-ina at matapos, hindi maiwasan ni Isabel pagmasdan ang kanyang asawang busy pa rin sa pag-estima sa kanilang mga bisita. Mabait ka naman palang kumag ka. Kahit papaano, sa isip-isip pa ni Isabel. Nang sumapit ang gabi, nagpaalam na si Isabel at Dexter sa kanilang mga bisita. Nauuwi na. Nang sapitin nila ang bagong bahay na pinagawa ni Dexter, ay naabutan ni Isabel ang kanyang dalawang maleta sa sala. Pinadala ng mommy mo kay Jason. Iwan mo na lang dyan. Salamat. Matipid na tugon na lamang ni Isabel. May 3 silid sa bahay nito. May 2 silid naman dito sa baba. Bukod ang servants' quarter, ikaw na lang pumili kung saan mo gusto.
Saad ni Dexter. Dito na lang ako sa baba para hindi na ako mahirapan pang umakyat sa taas. Sagot naman ni Isabel. Pero ang totoo, gusto niyang iwasan na mapalapit ang kwarto sa kwarto ng lalaki. Pero saad naman ni Dexter, sa itaas ko matulog sa tabi ng silid ko. Ano? Akala ko ba akong masusunod? Bakit nangangialam ka yata? Saad pa ni Isabel. Nagbago ang isip ko. Akong may-ari ng bahay kaya ako masusunod. Baliw. Piping sigaw na lamang sa isip ni Isabel. Wala nang nagawa pa si Isabel kundi sumama sa lalaki. Hinatid siya nito sa isang silid. Nang nasa loob na ng silid si Isabel ay agad na umalis si Dexter. Kinabukasan maagang gumising si Isabel. Bumaba ng kusina. Good morning! Baritonong tinig na bati na ni Dexter. Good morning din. Ang bango naman ang niluluto mo. Okay na to, malapit ang matapos. Mabuti pa umupo ka na. Sagot ni Isabel. Ilang sandali pa ay nagsimula ng kumain ng dalawa. Siya nga pala, pwede ba ako magpaalam? Tatalawin ko lang sana si Mommy. Pumayag naman si Dexter. Pumasok na rin siya papunta sa opisina. Bago sumapit ang hapon, umuwi na si Isabel sa bahay ni Dexter. Muli siyang tumulong sa pagluluto ng pagkain. Saktong nakahain na ang mga pagkain sa mesa nang dumating ang lalaki. Ang bango naman ang niluto mo, Manang. Puri pa ni Dexter sa kasambahay. Naku sir, hindi po ako nagluto niyan. Si Ma'am Isabel po ang nagluto. Proud na sagot ng kasambahay. Agad namang nangunot ang noo ni Dexter at naging malikot ang mga mata nitong hinahanap ang dalaga. Hi, kumusta ang araw mo? Napagod ka pa sa trabaho? Totoo ba to? Hindi makapaniwalang tanong ni Dexter. Oo naman. Alam mo, na-realize ko na dahil kasal na tayo, asawa mo na ako, dapat maging mabuting asawa ko sa'yo para hindi ka humanap ng iba. Tugon ni Isabel. Hinding-hindi na ako hahanap ng iba. Mapungay naman ang mga mata na tugon ni Dexter sa kanya na tila makahulugan ng bawat salitang sinabi. Agad namang sumilay ang matamis ng ngiti sa labi ng dalaga at hiniling na sana ay totoo ang lahat. Ilang sandali pa sabay nang kumain ng dalawa at walang sawang pinagsilbihan ni Isabel si Dexter. Pagkatapos nilang kumain, masayang nagkwentuhan at nanood ng TV ang dalawa, bagay na labis sa mga ikinatuwa ng kanilang mga puso. Sa ilang araw kasi na magkasama sila doon ay tila mas nakikilala nila ang isa't isa at mas naging komportable sa isa't isa. Ngayon na lang ulit, naramdaman ni Isabel ang ganong klase ng saya. Ang gabing yun naging simula ng mas masayang pagsasama ng dalawa. Isang araw isinama ni Dexter si Isabel sa opisina nito. Ipinakilala pa niyang babae sa kanyang mga empleyado. Habang abala si Isabel sa pagdudutot sa kanyang cellphone, lumapit sa kanya si Dexter. Break time. Ha? Masyado pa naman yatang maaga, boss. 11 pa lang po. Nagugutom na ako, halika na. Sige na nga, sandali lang. Saan tayo? Tanong ni Isabel. Secret. Hindi na muling nagsalita pa si Isabel at nanatiling tikom ang bibig. Wala ka bang gustong sabihin? Untag ni Dexter sa dalaga. Alam ko na nun pa na ikaw ang nakabili nito. Tugon ni Isabel. Nang makita kung saan sila pumunta, ang dati nilang mansyon, magkahalong emosyon ang nararamdaman ni Isabel. Hindi ka galit? Hindi. Masaya nga ako na inaalagaan mo ng maayos ang dati naming mansyon. Hindi nagtagal ginaya ni Dexter si Isabel sa loob. Nagpunta sila sa kusina. Wow, ang sarap naman yan. Masayang saad ni Isabel. Pinahanda ko kay Manang ang mga paborito mong pagkain. Tugon ni Dexter. Tsaka lang napansin ni Isabel ang dati niyang yaya. Mangiyak-ngiyak nga siyang lumapit dito at mahigpit niyakap. Nang matapos kumain, nagtungo sa pulang dalawa at masayang nagtampisaw. Alam mo ba, matagal ko ng pangarap ang makasama kang maligo dito. Ang makabanding ka at makasamang kumain. Saad ni Dexter. Habang malamlam
ang mga mata. Bakit naman? Nautal na sagot ni Isabel. Biglang nataranta nang makitang papalapit sa kanya si Dexter habang ang mga mata ay puno ng pangungusap. Hindi kaagad sumagot si Dexter hanggang sa tuluyan na itong nakalapit kay Isabel. Dahil mahal kita, Isabel. Mga bata pa lang tayo, mahal na kita. Pag-amin ni Dexter. Dexter, pwede bang lumayo ka? Nauutal na pakiusap ni Isabel. Bakit? Hanggang ngayon ba pinandidirihan mo pa rin ako? Kahit na ginawa ko na ang lahat para magtagumpay ako sa buhay? Para maging pantay na sana tayo. Pero tignan yung nangyari sa inyo. Hindi naman sa ganun. Hindi lang kasi ako makahinga. Sagot ni Isabel. Pero sa halip na lumayo si Dexter, ay lalo pa nitong idinikit ang kanyang katawan sa dalaga. Isabel, pwede ba kitang ligawan? Totohanan na this time. Tanong ni Dexter na bakas sa tinig ang pagsusumamo. Alam kong langit ka at lupa ako. Pero Isabel, totoong pag-ibig ko sa'yo. Noon pa man. Hindi ko alam kung bakit. Dahil dati, hindi naman naging mabuti ang pamilya mo sa akin. Pero minahal pa rin kita. Love at first sight ata ako. Dagdag pa ni Dexter. Dexter, hindi mo naman kailangan na ligawan pa ako. Dahil noon pa man, mahal na rin kita. Nakangiting tugon ni Isabel. Talaga? Kailan pa? Namumula ang mga matang tanong ni Dexter. Simula nung hindi na kita nakita. Palagi kitang hinahanap kay Dad. Pero hindi na niya kayo nakita pa. Doon ko na-realize na nung nawala kayo at napalaya sa mansyon namin na mahal kita. Umiiyak na pag-amin ni Isabel. Hindi sumagot si Dexter pero malaki ang ngiti sa mga labi nitong lalo pang hinigpitan ang yakap sa dalaga. At nilamukos ang halik ang mga labi ni Isabel. Kahit malamig ang tubig sa pool, hindi yun sapat para pahupayan ang init na pagnanasa na tuluyang lumukob sa dalawa. Binuhat ni Dexter si Isabel at tinala sa silid niya sa mansyon at ng araw na yun tuluyan nang ang may nangyari sa kanilang dalawa. Nagulat pa nga si Dexter nang mapagtanto na birhen pa ang kanyang asawa. Sa edad na higit 30, birhen pa ang kanyang asawa, may kinagalak niya dahil siya ang unang lalaki na nakaniig nito. Lumipas ang ilang araw at nagsama sina Isabel at Dexter na bilang tunay na mag-asawa. Nag-leave sa trabaho si Dexter para mag-honeymoon ng dalawa sa abroad. At nang bumalik ito, hinarap naman ni Dexter ang kanyang naiwang trabaho. Tanghali na pero nakaharap pa rin si Dexter sa kanyang laptop para tapusin ang kanyang trabaho. Maya-maya lang ay darating na si Isabel dahil may usapan silang kakain sila sa labas. Pero agad na patingala si Dexter nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid at pumasok si Carla, ang babaeng fling niya noon. Anong ginagawa mo dito? Balisong na tanong ni Dexter. Dinadalaw ka. Mukhang nakalimutan mo na ata akong dalawin. Maarteng tugon pa ni Carla. Carla, umalis ka na. Bakit? Natatakot ka ba sa peke mong asawa? Tanong pa ni Carla. Hindi peke si Isabel. Totoong kasal namin. Galit na saad naman ni Dexter. Dahil sa sinabi ni Dexter, binitawan siya ng babae, saka tumawa ng malakas. Come on, Dexter. Sinabi mo sa amin noon na pakakasalan mo lang ang babaeng yun para sa mana mo. Kayo wag kang magpanggap ngayon. Nakala mo totoong pagmamahal mo sa kanya. Nakalimutan mo na rin ba na siya ang dahilan kung bakit namatay ang mama mo? Saad pa ni Carla. Umalis ka na. Wala kang alam. Hindi yun ginusto ni Isabel at ang pamilya lang niyang may gawa nun. Galit na sigaw ni Dexter. Ang hindi alam ni Dexter kanina pa nandun si Isabel at lumuluhang nakikinig sa dalawa nang hindi na niya makayanan. Mabilis na lamang siyang umalis sa opisina. Umalis ka na. Pagtataboy ulit ni Dexter sa babae. Agad namang nasindak si Carla nang makita ang matinding galit sa mata ng binata. Sumapit ang alauna ng hapon, gutom na si Dexter pero wala pa rin si Isabel.
Kanina pa niya ito tinatawagan pero hindi nito sinasagot ang kanyang tawag. Nagmamadaling lumabas si Dexter sa kanyang opisina at umuwi. Isang tahimik na tahanan ang sumalubong kay Dexter. Dahilan para dagain ang kanyang dibdib. Nagmamadali siyang umakyat ng hagdan at hindi alintana ang ilang beses niyang pagkadulas dito. Sunod-sunod na katok ang ginawa ni Dexter sa pinto ng kanilang silid. Nang wala pa ring nagbukas ang pinto, sunod-sunod na pagbalya dito ang kanyang ginawa hanggang bumungad sa kanya ang mukha ng kanyang asawa na punong-puno ng luha. Isabel? Gulat na tanong ni Dexter. Hindi naman naghangat ng mukha si Isabel at nanatiling nakayakap sa kanyang mga maleta na nakahanda na. Anong ibig sabihin nito? Aalis ka? Nag-aalalang tanong ni Dexter. Oo, aalis ako at makikipaghiwalay na ako sa peke kong asawa. Ano? Masaya ka na? Masaya ka na nakaganti ka na sa akin? Masaya ka na nang nakuha mo ang mana mo? Sunod-sunod na tanong ni Isabel habang walang patid ang pagdaloy ng luha sa kanyang mata. Isabel, mali ang iniisip mo. Magpapaliwanag ako. Naglumuhod sa sagot ni Dexter. Para ano? Para pikutin na naman ako? Para gamitin na naman ako? Minahal kita, Dexter. Minahal kita ng totoo. Pero ako pinaglaruan mo ko. Ginamit. Pinaghigantihan mo lang ako. Umiiyak na saad ni Isabel sa binata. Please, mali ka nang iniisip. Sagot naman ni Dexter. Mali? Narinig ko ang usapan niyo kanina ng babae mo. Walang yaka. Umiiyak na galit ang sigaw ni Isabel. Wala nang nagawa pa si Dexter kundi yakapin ang asawa at aluin. Hindi rin niya maiwasang umiyak dahil sa matinding awa dito. I'm sorry. Please let me explain. Pagsusumamo ng binata. Tumahimik naman si Isabel at nakinig sa asawa. Hayaan mo muna akong umalis. Saad ni Isabel nang pagkatapos si Dexter ipaliwanag dito ang lahat saka mabilis at dinampot ang kanyang maleta. Naiwan si Dexter na luhaan at galit na galit sa kanyang sarili. Siya ang higit na nasasaktan sa tuwing nakikita niyang may luhang mga mata ng asawa. Lumipas ang isang linggo walang paramdam si Isabel. Hinayaan naman ito ni Dexter. Hindi siya pumunta sa bahay nito para kulitin. Sa halip binuhos niya ang kanyang atensyon sa kanyang trabaho at pag-inom ng alak. Hanggang isang araw dahil gulong-gulo ang isip ni Dexter, naisipan niyang padala ng annulment paper si Isabel. Baka kailangan na nga nilang maghiwalay at palayain ng isa't isa. Pinadala niya ito kay Jason, kalakip ng isang sulat. Samantala agad namang napatayo sa kanyang upuan si Isabel matapos basahin ang sulat na kasama ng annulment paper na pinadala ni Dexter. Wala pa itong pirma ng binata at wala din siyang balak pirmahan ito. Umiiyak na tumayo si Isabel at lumabas ang bahay dala ang envelope. Pumara siya ng sasakyan at nagpahatid sa kumpanya ng asawa. Nang makarating doon, hindi na nagabala pa si Isabel na kumatok. Basta na lang niyang tinulak ang pinto at bumuhat sa kanya si Dexter na magulo ang buhok habang may mga bigote ng bagong tubo sa mukha nito patunay na napabayaan ang sarili. Anong ibig sabihin nito? Galit na tanong ni Isabel at ibinato sa asawa ang envelope. Ano pang ginagawa mo dito? Walang ganang tanong ni Dexter. Nakikipaghiwalay ka na sa akin? Matapos mo kong paibigin at buntisin, iiwan mo lang ako? Masama ang loob na saad ni Isabel. Agad namang napatayo sa kanyang upuan si Dexter at lumapit sa asawa. You're pregnant? Hindi makapaniwalang tanong ni Dexter. Oo. Tapos hiwalayan mo ko? Nagpadala ka pa ng annulment paper sa bahay. Sa halip na suyuin ako. Naluluhang sagot ni Isabel at masama ang loob na tumingin kay Dexter. Sorry. Akala ko galit ka sa akin. Akala ko kasi gusto mo na talaga makipaghiwalay at gusto mo lang lumaya na mas masaya ka na hindi ako kasama. Sagot ni Dexter na labis ng naaawa sa asawa. Nilapitan niya ito at niyakap ng mahigpit sa kahinalikan sa ulo. I'm so sorry. Sad pa ni Dexter. Apology accepted. Bati na tayo ah. I love you.
Parang batang sagot pa ni Isabel at nangunyapit sa balikat ni Dexter. I love you too. Let's start over again? Sagot ni Dexter at lumuhod sa harapan ng babae. Miss Isabel Arevalo, will you marry me again? Tanong ni Dexter at kinuha sa bulsa ang isang kulay pulang kaheta na naglalaman ng singsing. Yes, ngayon pa ba ako tatanggi? Nasisiyahan namang sagot ni Isabel at inilahad ang kanyang palad sa binata. Maya-maya pa'y mahigpit na magkayakap ang mga to. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan nang nagpakasal ang dalawa sa simbahan ng this time wala nang halong pagpupumilit, wala nang halong pagpapanggap. Ngayon masaya na silang nagsasama, kasama ang kanilang mga anak. Binalik na rin ni Dexter ang mansyon nila Isabel sa nanay nito. Nakita rin kasi nito ang pagsisisi ng pamilya nila Isabel. Napagtanto ni Dexter na walang maidudulot na maganda ang paghihigante. Masayang masaya naman ang mag-ina. At ngayon nga ay doon na nakatira sa Esperanza kasama ang mga kasambahay at nurse nitong nag-aalaga dito. Sila Isabel at Dexter naman ay excited nang hinihintay ang araw na pagsilang ulit ng susunod nilang anak. Meron na nga silang 3 anak at sobrang saya nila. Hindi natin hawak ang takbo ng kapalaran, kaya dapat laging nakatapak ang ating mga paa sa lupa, huwag manghamak ng kapwa natin tao at maging matulungin sa kanila. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Dexter at Isabel. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Merlylin Nesbet Hanaban, Annalie Flor of Kuwait, Eileen Lomano, Lina Almazan, Colette Moco, Presbyteros Rose, Lynn Lee, Ofelia Gaetano, Merlin Pascual, Harem, Judy Quilates, Felma Cabato, Nes, Imelda Forteza, Wenoni Anya Lucas, Ana Espinosa, Helen Morillo, Annalie Flor, Juby Hernandez, Maggie, Emily, Susan Upaga, Julieta Hermosura, Anastasia Chanel, Rose, Ofelia, Bonifacio Ramos, Neng, Eileen, Augustus Rafanan, Liliano Bebe, Maxine, Goldfinger, Jocelyn, Cleo, Merly, Rosemary Corpus, Juliet Caday, Arminia De Robles, Tita Mads OFW Journey, Flory Robles, Loida Nancy Costanilla of Australia, Maria Liraza, Ofelia Kakayurin, Miriam ni Aini, Presbyteros Rose, Marilyn, Rayan Parocha, Cleo, Wenoni Anya Lucas from Bacolod Amelia City, Paor, Ana Venier, Abel Colindres, Rufina, Santa Marcela Apayao, Josefina Rubio, Anita Lynn Hernando, Ledesma, Emily Lisa Borac, Taruk, Wilma, Andrea Ann, Nelani, Juan, Bareno, Imelda Romano Forteza, Corospe, Imelda Eileen, Forteza, Jen Hidden Jen, Tez, Vanessa, Ellen Cervantes, Teresa Bolies, Teresita Jeline Schmid, Saban at shoutout Cecilia na rin po sa Ramos, lahat. Shirley Sa mga hindi po Peralta, nabanggit, Nena Ano, i-comment po namin kayo Lina sa mga Leono, susunod na videos. Rosemary Corpus, Sa ngayon, Susan Upaga, maraming salamat Lynn po. Lee, Rayan Parocha, Imelda, Susan, Flor Dete, Janice Marukin, Jocelyn Lovinaria, Miriam, Jeros Jimena, Nesbet Hanaban, Lovina Galang, Felma Cabato, Wilma, Eileen, Augustus, Cleo, Gina Bayas, Josefina Rubio,
Innocent Binary Code, Merlilyn, Anita Hernando, Juby Hernandez, Ana Vencer, Luz Viminda Rivera, Anita, Nerlani, Emily, Mamerto Gayawan Jr. At shoutout na rin po sa lahat ng maulang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Thanks for listening!